Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang talagang ginawa nga ni Harry Roque na tila kinagulat nga ni Martin Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi nga uubra ang mga black propaganda na ito sa paninira sa pamumuno ng mga Duterte na kahit gaano nga nila sinisiraan ay hindi nga nagpapasindak ang mga ito, lalong-lalo na si Harry Roque, Attorney Salvador Panelo, na talagang pinapaliwanag nga ng mabuti kung ano nga ba talaga ang gamit ng confidential fund na talagang binabanat nga nila kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita kung paano nga nila ipaliwanag kung saan nagastos ang confidential fund. Dito natin makikita na kahit sa 11 days ay nagastos nga raw ito ni Vice President Sara Duterte. Ngunit makikita natin kung saan nga napunta, kung saan talaga nagamit. Hindi kagaya ng mga ibang politiko na sinasabi nilang ubos na ang kanilang budget, ngunit wala naman silang mapatunayan kung saan napunta ang kanilang mga confidential fund. Kung matatandaan natin at pag-aaralan natin mga kaibigan, hindi lang si Vice President Sara Duterte ang may confidential fund, kundi lahat ng mga opisyalis na nakaupo sa gobyerno. Kung titignan at pag-aaralan natin ay talagang hindi nila sinasabi kung saan nila pinunta ang confidential fund, kung ginastos ba nila sa taong bayan o ginastos nila sa pangsarili lamang nila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagtatanggal ng confidential fund ni VP Sara sa kanyang opisina at sa DepEd, ito po ay may basbas ni Speaker Martin Romualdez. Now ang tanong, tuluyan na bang mabibiyak dahil ang pinsang buo at ang Speaker ng House ang siya nang kumalaban sa budget ni VP Sara? At ang nakakalungkot nga dito sa Kamara, abay nagkampihan pa ang Pinklawan, ang Dilawan at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating Speaker sa 2028. Ganitong aga ay sinisira na ang ating Vice President. Ang tanong, mabubuwag ba? Alam niyo, maniwala kahit hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo PBBM. Bakit po si Apo PBBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Pero nakakalungkot po, lubaki na ang lama, tahimik na tahimik pa rin po si PBBM. Pinsan no? Pinsang buo. Siyempre, pinsang buo. Kaya siguro ito si PBBM, wala siyang masabi. Tahimik lang siya. Kasi nga, pinsang buo Ang malinaw, yung pagtatanggal ng confidential fund ni VP Sara sa kanyang opisina at sa DepEd, ito po ay may basbas ni Speaker Martin Romualdez. Bilang dating congressman po, wala naman talaga nangyayaring ganyang mga major decisions nang hindi binibigyan ng basbas ng speaker. At alam din po natin na bagamat ang mayorya ay dapat isinusulong ang budget ng presidente, kasama naman po sa budget ng presidente yung confidential funds ni VP Sara na ginagamit niya para itaguyod ang kapayapaan at para labanan ang mga supporters ng mga teroristang CPP-NPA, ito po'y tinanggal ng Kamara. Nakapagtataka nga po yan dahil bilang isang kongresista na naging Deputy Minority Leader, kaya ako gusto naging Deputy Minority Leader kasi ang majority hindi po pwede magtanong during budget deliberation. Bakit? Majority nga sila administration party. Bakit sila ko-question sa budget ng administrasyon? Abay sa kauna-unahang pagkakataon, ang House leadership pa ang nagtanggal ng napakalaking halaga na nakalaan para labanan ng teroristang CPP-NPA sa budget mismo ng Vice President na kaalyado ng Presidente. Buti po sana kung kontrapartido itong dalawang ito. Pero alam naman po natin na magkatandem sila sa unit team. At base sa botong nakuha ni VP Sara na mas marami sa boto ni PBBM, parang mas nakatulong talaga si VP Sara, tapatan na lang
para mahalal ng presidente si PBBM. Yes. O narinig niyo yun, ha? Narinig niyo? Kayo mga basher. Oy, mga basher. Narinig niyo yun? Nakatulong po si Vice President Sara Duterte para manalo po si PBBM. O, malaking tulong niya. Kaya kayong mga nagdi-deny dyan, ano ngayon? Galing na po yan kay Attorney Harry Roque. Ha? O pahiya kayo ngayon. Kasi syempre naman, ang baluarte ni Inday Sara ay Visayas at saka ang Mindanao. Syempre nadala niya doon si PBBM. And Metro Manila naman, usually hindi naman talaga baluarte yan ng kahit sino, no? Hindi man mapipredict kung saan pupunta ang Metro Manila. Usually, opposition ng Metro Manila. Totoo, Region 1 and 2 kay Presidente Marcos, pero ang Region 3, Region 4, Region 5, hindi naman po yan Marcos bailiwick talaga. Hindi rin bailiwick ni Mayor Inday Sara, ni VP Inday Sara, pero napakalakas din po niya yan sa mga lugar na yan. Siguro mahina lang talaga si VP Sara ay sa Bicol, dahil taga-Ria dapat si Leni, at sa Western Visayas, no, talagang baluarte ng oposisyon. No? Doon din naman mahina si PBBM, pero mas maraming malakas na lugar si VP Sara kaysa kay PBBM, kaya naman mas maraming boto niya. Yes. So naniniwala ang marami rin na kung si VP Sara ay nagdesisyon na tumakbo ng presidente noon, baka siya ngayon ang presidente. Pero pinagbigyan niya talaga si PBBM. So parang maraming mga sumusuporta kay VP Sara na nalulungkot kung mabibiyak itong unity team. Kasi talaga naman nagsakripisyo si VP Sara, lalong-lalo na doon sa ambisyon niya na maging presidente nung huling halalan. Nagbigay talaga siya kay Apo BBM. Now ang tanong, tuluyan na bang mabibiyak dahil ang pinsang buo at ang speaker ng House ang siya nang kumalaban sa budget ni VP Sara? Well, ako po ang posisyon ko, ang personal na posisyon ko, dapat wag munang mabuwag. Bakit? Sa ayaw at gusto namin, lahat kami umakyat sa iisang entablado. Nangako kami na mas komportabling buhay kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa. Bakit? Yung unity team na nawagan sa pagkakaisa ay magkakabiyak. Wala pang 2 taon ang makalipas matapos manalo sa eleksyon. Pero yan po yung personal na paninindigan ko na sana wag mabuwag kasi marami pang mga pangako na hindi natutupad. Kapag nabuwag po yan na ganitong kaaga, baka mamaya sa 2028 makabalik ang mga dilawan at pinklawan. At ang nakakalungkot nga dito sa Kamara, abay nagkampihan pa ang pinklawan, ang dilawan at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At syempre po, malinaw na malinaw po yan, hindi naman papakakaila, politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028 at ganitong kaaga ay sinisira na ang ating Vice President. Pero kung ang personal na opinion ko ay wag dapat mabuwag, ang tanong, mabubuwag ba? Alam niyo, maniwala kayo't hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo BBM. Bakit po si Apo BBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Hindi na natin makakaila na talagang nagkaroon ng lamat sa relasyon ng dalawa. Ako, kaibigan ko si Speaker Martin. College of Law pa kami, makakaibigan na kami. I'm sure pag nabalitaan niya na ganito ng pananalita ko, magtatampo yun. Pero hindi naman dapat magtampo si Speaker dahil sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo talaga, mula nung insidente kay PGMA na bumitaw si Inday Sara bilang chairman ng Lakas NUCD, talaga nagkaroon na ng lamat sa samahang Romualdez at Duterte. Ang hindi ko akalain, pinalaki ngayon ni Speaker Martin. Pinalaki niya yung lamat na yun. Paano mo naman mai-interpret yung pagtanggal ng confidential fund na ginagamit laban sa mga teroristang CPP-NPA? Ikaw ang Speaker of the House na dapat nagdepensa mismo ng budget na hiningi ng Presidente. Ang humingi mo ng budget na yan sa Kongreso at kaya dapat hindi nagtatanong ang mga majority kasama na si Speaker ay ang Presidente. At kung tunay silang supporters si Presidente, dapat sinuportahan nila yung budget na hinihingi ng Presidente as proposed. At hindi sinunod ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA na kung ano-anong sinasabi sa confidential funds na yan. Sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit ang talagang
naging campaign manager ni VP Sara nung siya'y tumakbo ng Vice President at nagpapakilala sa kanya sa lahat ng lugar ng Pilipinas na si Speaker Martin Romualdez, hindi ko maintindihan bakit pinayagang maging bahagi ng minority ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA. Nung panahon ko po ako Deputy Minority Floor Leader, hindi po namin kasama sa minorya ang mga supporters ng CPP-NPA. Sila po ay merong independent block. Kasi pag pinapasok mo sila sa minority, magkakaroon sila ng microphone. Dahil nga po lalong-lalo na sa budget season, sila lang po pwedeng mag-tag. So nagtataka na nga ako bakit pinayagan silang pumasok ng minority. First time po yan. Sa sunod-sunod na kongreso na naalala ko, hindi po talaga kasapi sa minorya ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA. So, bakit muli nasa kamay ni Presidente? Pinsan buo niya ang Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, siyang dahilan kung bakit Speaker si Martin Romualdez. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, walang nagiging Speaker na hindi binibigyan ng basbas ng Presidente. Ang tanging dapat gawin lang ni Presidente, hoy, Insan Martin, tama na yung pamumulitika. Ibigay ko anong dapat ibigay kay Inday Sara dahil wala ka namang ebidensya na kinukurakot ni Inday Sara ang kanyang confidential fund. Kung meron, sasamahan pa kitang magsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman at susuportahan natin. Siguro na matanggal siya. Pero habang walang ebidensya na kinakana ni VP Sara ang kanyang budget, ibigay ang budget na yan. Dahil ang pagtanggal ng confidential fund ay pagpanik nung sa mga supporters ng CPP-NPA at ng ating mga kalaban sa politika. Realidad, hindi po pwede pong ignorin ng speaker ang ganyang salita ng presidente. Pero nakakalungkot po, lumaki na ang lamat, tahimik na tahimik pa rin po si PBBM. Bakit po kaya? Well, sana naman dahil inaasahan niya na magkakaroon ng common sense si speaker at hayaan na yung confidential fund ni Inday Sara. Sana naman iniisip ni Presidente na may enough political sense naman itong si speaker na ganitong kaaga hindi dapat na mumulitika at kung meron siyang ambisyon para sa sarili, ang ginawa niya ay nawawala ang boto ng Mindanao sa kanya at malaking bahagi ng Visayas. Tandaan po natin ang mga Romualdez, sila po ay talagang kinikilalang leader ng syudad nila dyan sa Leyte. Pero yung probinsya po ng Leyte, hindi nila kaalyado ang mga Petilya. Doon lang po sila sa kanilang bayan. Sa labas ng kanilang bayan na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Mayor Alfred Romualdez, Petilya po ang nakaupo at ni minsan, well, dati po magkakampi sila pero matagal na sila nagkahiwalay ng landas. So mahahati pati ang boto sa sariling probinsya ng Leyte ng mga Romualdez dahil I don't think ang mga Petilyas ay makakasuporta sa Romualdez. Lalo na alam nila na medyo dehado ang Romualdez dahil talaga na bang hindi naman naging frontrunner si Speaker Martin Romualdez para sa pagkakandidato sa presidente. Alam ko po baka magtampo sa akin si Speaker, wag naman po Speaker kasi ngayon panahon na para magpapakatotoo. Dahil na nakasalalay po rito, hindi lang po political career ng mga individual. Kundi mga pangakong ginawa namin sa entablado ng unit team. Kasama po ako doon na naghibok sa taong bayan na suportahan ang unit team, ang tandem ni BBM at ni Inday Sara. Dahil importante yung pagkakaisa para magkaroon tayo ng solusyon sa napakadami natin mga problema. Pag wala po tayong pagkakaisa, wala tayong laban sa pagtaas ng presyo dahil nga po sa gera sa Ukraine at ngayon nadagdagan pa, gera sa Middle East. Alam niyo buho yung gera sa Middle East, pag kumalat yan, dyan ang gagaling ang langis natin. Kung mahal na ngayon ng langis, baka magdoble at magtriple pa po pag nagputo ka na talagang wide scale sa buong gitnang Middle East. Ganyang kasensitibo po ngayon ang hinaharap natin. So ako nga po, ang pakiusap ko kung nakikinig yung aking kaibigan na si Speaker Martin, santabi na muna natin ang politika. Hayaan na muna nating manatili ang pagsasama, ang tandem ng unit team. Please lang po. Dahil napakadaming problema nating haharapin, lalo na itong bagong putukan sa Israel.
at sa Gaza Strip na magiging dahilan na lalo pang tataas ang presyo ng langis. Pag lalo pang tumaas ang presyo ng langis, talaga namang lalo pang maghihirap ang mga taong bayan natin. Baka mamaya madisgusto na ang taong bayan sa unity at tuluyang mapatalsik ang parehong Marcos at Duterte. Wag naman po, pakiusap lang po. May pagkakataon pa po, atras na muna tayo, ibigay na yung confidential funds dahil pag yan po ay tuluyang tinanggal, naku, magkakahiyaan na po. The lines will be drawn, baka mapilitan si Inday Sara na manindigan kung mananatili o hindi. Dahil ang pagkakatahimik naman ni PBBM, baka isipin ni Inday Sara, yan ay pag-indurso sa mga ginagawa ng kanyang pinsan na si Speaker Martin. Huwag naman po sana dumating tayo sa puntong ganon. Hindi sa tingin ko, hindi kakayanin ng mga Duterte, ang Marcos. Sa tingin ko po, bahal na mahal pa rin ng taong bayan ang mag-ama. Sa tingin ko po, ang militar, hindi makakalimot kung sino nagdoble sa sweldo ng mga kasundaluhan. Yes. Pero ang importante po, hindi yan. Ang importante, dahil nangampanya tayo na tanging sa pagkakaisa lamang na tayo makakabangon bilang isang maunlad na bansa, dapat po panindigan natin yung pangakong yan. Diba po? Ayan po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Napakaganda ng kanyang pahayag, guys, no? Talagang matutuluyan talaga yan. Mawawala talaga ang unit team. So, sa palagay ko lang ito palagay ko lang, wala nang unit team. Unit team. Ang unit team po ay todas na, no? Kayo, sa palagay nyo, guys, may unit team pa ba o wala na? Kasi sa tingin ko lang talaga, tama itong sinabi ni Attorney Harry Roque. Huwag niyang antayin yun na talagang si VP Sara po mismo, guys, ang kakalas dyan. Kasi alam naman natin ang ugali po ng ating Vice President Sara Duterte. Pag ayaw na niya, ayaw na niya. Di ba bigla siyang umalis doon sa partido niya? Kasi kung ayaw niya. Kasi ayaw niya ng mga politiko na yan. Di ba? Ayaw niya ng ganun. Gusto niya trabaho. Yan po ang gusto ng ating Vice President. Gusto niya magtrabaho lang muna tayo. Isatabi muna natin yung mga politika na yan. Magtrabaho, gawin ng dapat gawin dahil marami pong nangangailangan ngayon sa bansa natin. Di ba? Kung unahin natin ang politics, wala pong mangyari sa Pilipinas. Lulubog at lulubog po ang Pilipinas. Pag palagi na lang tayo nagbabangayan araw-araw. Di ba? Siyempre, yan ang gusto ng mga liwa. Yan ang gusto nila. Nagbabangayan. Tuwang-tuwa sila dyan, guys. Pag nagbabangayan, tuwang-tuwa sila dyan. Lalo na yung mga traidor na yan. Naku! Sabihin ko sa inyo mga kaibigan, ngayon pa lang, nag-uumpisa na sila. Ito, tinawagan na nila si Trililing. Call a friend. Alam na nila, palubog na sila Lahat ng binabato nila kay VP Sara, hindi gumagana. Hindi effective. Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga katalino si Harry Roque magpaliwanag kung ano ang gamit ng confidential fund na laging binabanata ng mga black propaganda na ito, lalong-lalo na si Romualdez na ito, na kung titignan natin ay tila kahit ano-ano na ang kanilang ginagawa sa paghahanda sa susunod na election dahil tatakbo itong si Romualdez na ito ay nagpapasikat at nagpapabida na naman. Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.